Ang tatlong uri ng pagdurusa sa material na buhay. Srimad Bhagavatam 5:14-25-26 salin. Dahil hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa tatlong uri ng pagdurusa sa material na pag-iral, ang nilalang na nakakadena sa material na buhay ay nagiging malungkot at namumuhay sa dalamhati. Ang tatlong uri ng pagdurusang ito ay mga pagdurusang dulot ng mga kalamidad na galing sa mga demigods o likas na kapangyarihan, tulad ng matinding lamig o matinding init, mga pagdurusang idinudulot ng ibang mga nilalang, at mga pagdurusang nagmumula mismo sa isip at katawan ng tao. Paliwanag. Ang tinatawag na masayang materyalistang tao ay patuloy na nagtitiis sa tatlong uri ng pagdurusa ng buhay na tinatawag na mga pagdurusang dulot ng likas o makalangit na puwersa. Mga pagdurusang nagmumula sa isip at katawan. Mga pagdurusang sanhi ng iba pang mga nilalang. Sa katunayan, walang sino man ang ganap na makaiiwas sa mga pagdurusang ito. Minsan, sabay-sabay silang dumarating. O minsan ay nawawala ang isa habang naroroon ang iba. Kaya't ang nilalang ay laging puno ng pagkabalisa. Takot sa pagdurusa mula sa anumang panig. Ang nilalang na nakakadena sa material na buhay ay laging naaabala ng isa man lamang sa tatlong uri ng pagdurusang ito. Walang takas dito. Pagdating sa mga usaping may kinalaman sa pera, kung ang isang tao ay mandaya ng kahit isang maliit na halaga sa kapwa niya, sila ay nagiging magkaaway. Ito ay tinatawag na samsara davanala, ang naglalagablab na apoy ng material na pag-iral kahit sa mga pangkaraniwang pakikipagtransaksyon ng dalawang tao, laging may bahid ng panlilinlang sapagkat ang nilalang na nakakadena sa material na buhay ay may apat na likas na depekto. Siya ay nalilinlang, siya ay nagkakamali, hindi ganap ang kanyang kaalaman, at mayroon siyang likas na hilig na mandaya. Kaya't hindi napapalaya ang isang tao mula sa material na kondisyon. Mananatili ang apat na kapintasan na ito. Dahil dito, bawat tao ay may likas na pagnanais na mandaya at ito ay lumilitaw lalo na sa mga usapin ng negosyo o salapi. Kahit na magkaibigan ang dalawang tao at tahimik na namumuhay, kapag sila'y nagkaroon ng transaksyon sa pera, madalas silang nagiging magkaaway dahil sa pagnanais na makalamang. Ang isang pilosopo ay maaring mandaya. Ang isang pilosopo ay maaring magsabing mandaraya ang isang ekonomista, at ang ekonomista naman ay maaring akusahan ang pilosopo ng pandaraya kapag may kinalaman sa pera. Ganyan ang kalagayan ng material na buhay. Kahit ang mga taong nagsusulong ng mataas na filosofiya ay nagiging mandaraya kapag sila ay nangangailangan ng salapi. Sa mundong ito, ang mga tinatawag na siyentipiko, pilosopo at ekonomista ay madalas na mga mandaraya sa iba't ibang paraan. Ang mga siyentipiko, halimbawa, ay nililinlang ang publiko sa pamamagitan ng mga huwad na proyekto sa ngalan ng agham. Nagpapanggap silang makakarating sa buwan, ngunit sa katotohanan niloloko lamang nila ang sambayanan upang makakuha ng malaking pondo para sa kanilang mga eksperimento. Mga eksperimento na wala namang tunay na pakinabang. Hanggat hindi natatagpuan ang isang taong nakahihigit sa apat na depektong ito,
hindi dapat tanggapin ang kanyang payo sapagkat tiyak na magiging biktima tayo ng material na kondisyon. Ang pinakamainam na paraan ay tanggapin ang mga aral at tagubilin ni Sri Krishna o ang kanyang tunay na kinatawan. Sa ganitong paraan, magiging masaya ang tao sa buhay na ito at sa susunod. Haribol.